At sa puntong ito, makakausap po natin si Rear Admiral Luis Trason Jr., Vice Commandant ng for Operations ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali po, Rear Admiral Luis. Si Jun Veneracion po dito sa Balitang Hali, sir. Tanghali, Idol Jun. Una-una po, Admiral Luis, sa punto pong ito, ano na po ba ang ating tala sa official count? Ilan na po ang nawawala? Ilan po ang nailigtas? Ilan po talaga ang nakuhang mga katawan? Rear Admiral Luis. Sa ngayon, base doon sa talaan ng Coast Guard District Central Visayas, ay meron na tayong 620 na rescue na survivors at 28 or 28 na recovered casualties. Ayan, meron pang hinahanap na 213 na still na unaccounted passengers and crew. So, yung uling apat doon sa 28 na casualties ay nakuha na doon sa loob ng barko, noong sa ilalim. Okay. Na nung tauhan na mga divers ng Philippine Navy na silang nag-dive kaninang umaga at na-recover nga nila itong apat na katawan ng mga nasawi. Ngayon, ang problema lang ay dahil kailangan kasi natin ng iba't pang technical divers para mas matagal sila doon sa ilalim. Pero nakita natin yung dedikasyon ng ating mga kasamang Navy divers dahil talagang sinulit nila yon para mailabas yung mga nakita nilang mga namatay doon sa loob. Sir, kung may apat po na nakuha yung mga Navy divers mula po doon mismo sa loob ng lumubog na Roro vessel, suspecha niyo po ba marami pa ang nandoong naiwan na mga katawan, sir? Malaking posibilidad, although sa totoo lang, umaasa tayo, sana nga at wala, at sana ay safe sila na nakuha ng ibang fishing boat at maaaring nadala lang doon sa ibang lugar. Pero mamaya pa ng hapon, nakaschedule, baka alis yung nakausap natin apat na technical divers mula sa Batangas na dati nang tumutulong sa atin para makalipas sila papunta ng Cebu mamayang hapon o gabi para magkaroon ng coordination doon at bukas ng umaga ay makatulong na rin sila sa pagdadive doon sa lugar kung saan tumubog ang barko. Kumusta po ba ang takbo ng search and rescue operations sa Admiral? Ano po ba mga hindrances na na-encounter po ng mga rescue units ninyo? Kumusta po yung panahon? Sa ngayon ay maayos naman na sasagawa nila yung SAR operation, kaya nga lang ay wala pa sila matagpuan doon sa kanilang search areas at ang winawar natin kasi medyo kumukulimlim din ang panahon. Pero sa paggalaw nung doon sa Northern Luzon na ito man ay lalayo tataas, hopefully gaganda yung panahon sana bukas para yung ating mga divers ay maging maliwanag naman yung liwanag doon sa ilalim habang sila ay magko-conduct ng diving operations. Nagtataka po kasi yung mga tao, di ba? I mean, ordinarily parang iisipin nila sa lawak po ng dagat bakit magkakasalpukan ang dalawang barko. Ano po ba yung protocol sa ganyan? Pag pumapasok po sa ganyang area, meron po ba dapat pumeso sa kaliwa? Meron dapat pumeso sa kanan, sir? Tama ka, Idol Jun. Kasi merong traffic separation scheme doon sa area na yon. Papasok doon, merong inbound lane at meron din tinatawag na outbound lane. So kung ikaw ay papasok, dapat ay nandun ka sa parting kanan doon sa inbound lane at kung ikaw naman ay palabas ng Port of Cebu, daraan ka doon sa outbound. Ngayon, yung lugar na pinagkalubugan ay titignan natin at kung paano sila nagkabanggaan, saang exact coordinates nangyari yung kanilang collision at i-aaralin natin base doon sa mga ebidensya at testimonya kung ano naging track o dinaanan nitong dalawang barko at ano ang speed nila nung before nung mangyari collision at ano yung epekto nung naturang speed nila nung magkabanggaan. So makukunan din natin ng ating mga technical divers ang damage nitong hull ng Thomas Aquinas at meron din nga palang technical divers na kinordinate ang ating Central Command
sa Cebu at ito ay darating din yata tomorrow. Bukas naman ang dating magmumula yata sa Villamor Air Base. So maganda yung nagiging pagtutulungan natin with the Armed Forces, NDR, MFC, sa local government, sa aming Coast Guard Auxiliary. Kung kaya pati yung mga volunteers ay nainganyo at maraming tumulong, pati yung mga fishing boats. Huling katanungan na lang po, sir. Nagkaroon po ba ng oil spill sa lugar kung saan nagkabanggaan yung dalawang barko, sir? Well, merong nakitang mga ilang ito yung slick ng ng langis na nanggagaling doon sa barko at ito na may maaaring galing doon sa mga breather pipes nitong vessel. Hindi naman na-rapture pa sa ngayon. Sana hindi naman masira yung pinaka-tangke ng kanyang barko. Kung kaya't yung Coast Guard naman sa paghahanda ay papalatag na rin ng oil spill boom doon sa area ng kinalubugan at pinag-aaralan ni Commander Melad, ang ating district commander doon, kung paano i-layout ang oil spill boom at para ma-control natin at ma-contain kung meron mang lalabas na maraming oil doon sa area. Meron din tayong additional na oil spill, anti-oil spill equipment, dispersants na iparadala sa kaalis yung ating barko na 003 na dinirect papuntahin doon sa Cebu. Sakay ang additional equipment, additional divers, at yung medical team with the hyperbaric doctor kasi kailangan din madala natin doon itong 003 dahil pagka nagka-problema yung ating mga divers, pwede natin gamutin sa ating compression chamber. Okay, maraming salamat po, Rear Admiral Luis Tuason Jr., Vice Commandant for Operations ng Philippine Coast Guard.